May bago ng sistema ng pagpapasahod sa mga driver at konduktor ng bus sa buong bansa. Yan ay para maiwasan ang pagkakakarahan daw ng mga bus na nag-aagawan para raw sa pasahero. May live report si Salima Refran. Sam. Emil, na-revise ng National Wages and Productivity Commission ang operational guidelines sa pagpapasweldo sa mga driver at konduktor ng bus. Sa nirebisang guidelines, ibabase na lamang sa time rate ang fixed wage component ng sweldo. Ito ay ang 8 oras na ginugol sa trabaho at ang oras ng overtime pagkatapos nito. Dati kasi pwede yung distance-based o may kinakailangan layo ng tinakbo at trip-based na may bilang ng mga kailangang biyahe yung mga driver at konduktor. Madalas po na sa mga bus ang umano'y pagkakakarerahan at pag-aagawa ng pasahero na kung minsay nauuwi nga sa mga disgrasya. Ang performance-based compensation naman ay binibigay ng bus company sa mga empleyado nito na nakadepende sa business performance at safety performance nito. Makukuha yan ang buo kung walang aksidente at walang paglabag sa batas ang driver at konduktor. Idinagdag din na kinakailangan tumaas ang sweldo ng driver at konduktor kapag tumaas ang minimum wage sa lugar. Nakadakdang ipatupad sa March 9 ang bagong mga guidelines ng NWPC. Pero ngayon pa lang, umaalma ng STOP o Samahan ng Transport Operators ng Pilipinas sa binubuo ng mga city bus operators, pati na ang Provincial Bus Operators Association of the Philippines. Hindi raw kasi sila kinonsulta man lang ng Labor Department at NWPC tungkol dito. Hati naman ang opinyon ng mga nakausap naming driver. Hihingi ng pulong kay Labor Secretary Silvestre Bello at sa NWPC ang mga bus operator. Emil. Sam, please, ilang katanungan lamang sa mga nakausap mong mga analyst o yung nakakaintindi pagdating sa daloy ng trapiko. Ano kaya magiging epekto? Ito na kaya magiging solusyon sa problema sa ilang lugar dito sa Metro Manila, lalo na doon sa pag-aagawan ng mga bus driver sa kanilang mga pasahero na ugat ng matinding pagbabagal at matinding daloy ng trapiko? Alam mo, Emil, yan yung inaasahan, no? Yan yung kumbaga nakikita ng NWPC kaya nila ginawa itong mga bagong guidelines na to. Ang gusto nila mangyari ay maging mas responsable itong mga driver doon sa pagkuha ng kanilang mga pasahero. Yan ay nagtatakda na nga nitong oras na lamang na kailangan bunuin para makakuha ng sweldo. Hindi katulad dati na commission-based, kailangan makakuha ng maraming pasahero para mas mataas yung sweldo. Kaya nila ginawa itong time rate na basis para sa sweldo. Pero yung nangyayari nga ngayon, Emile, umaalma itong mga bus operators, dahil nga naman ang sinasabi nila hindi naman daw yun yung magiging solusyon sa ugali ng mga drivers na kailangan naman daw dumaan na lamang dun sa mas maayos sa mga training katulad ng ginagawa ngayon ng LTFRB na Drivers Academy. Emil. May balak bang umapela itong mga binabanggit mo, Sam, na bus operators na kontra dito sa ipatutupad na panibagong pulisiya at batas na ito? Alam mo, Emil, ngayong balak nila, gusto nilang humingi ngayon ng pulong kaya Labor Secretary Silvestre Bello at sa NWPC. Dahil lang sabi nila, hindi man lang daw sila nakonsulta bago naglabas itong mga bagong guidelines. Kasi nila, mas mabuting maintindihan yung sitwasyon ng mga drivers at ng mga konduktor bago magbigay nga nito nga mga bagong guidelines. Kasi ang sabi nila, yung 8 oras pa lamang sa tindingan ng traffic sa Metro Manila, halos isang biyahe lang daw yan na balikan. So ang kailangan daw ngayon ay maintindihan nitong Labor Department at ng NWPC itong kanilang struggle. Pero ang dapat tandaan, kasi technically 15 days after ilabas yung order ay effective na itong kanilang order, itong bagong guidelines. At kung bibilangin, yan ay lalabas sa March 9. So kung ano mangyayari bago mag-March 9, yun ang ating aantabayanan. Emil. Bilang Pangulo, Sam, na-monitor ka sa isang radio interview kanina sa panayam sa isang kinatawan ng Bus Operators Association na kakarampot lamang na percentage ang may share nito kung gustong maatim ng publiko, kung gustong maatin ng publiko yung maayos na daloy ng trapiko, kung hindi makikipag-agawan yung kanilang mga bus driver. Ang nais nila mai-impose daw yung disiplina. Paano ito may patutupad? Makikipagtulungan sila sa gobyerno? Meron bang nabanggit ang LTFRB o yung mga nakausap mong mga taga-gobyerno tungkol sa mungkahin na iyan ng ilang bus operators? Kasi sinasabi ng mga bus operators, Emil, nasa 60% ng mga sasakyan
sa Metro Manila private cars, no? Nasa 30% lamang yung mga PUVs, mga public utility vehicles, at hindi naman lahat daw yan ay mga bus. Pero ang ginagawa ngayon ng LTFRB specifically para maisaayos yung ugali at yung disiplina ng mga driver, lalong-lalo na sa pagkuha ng mga pasahero, ay meron na silang ginagawa ngayon na Drivers Academy. Ito'y seminar o training na kailangan pagdaanan ng driver sa renewal ng kanyang lisensya. Kailangan pagdaanan yan para masiguro na matandaan nila kung ano yung mga tamang proseso at tamang lugar at mga batas na kailangan nilang sundan. Emil. Maraming salamat, Salima Refran.